Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Minimalist office Christmas party ng isang all-male department, viral. Kakaibang twist sa larong Bring Me, pinatulan ng isang kalahok. Nag-uwi ng 2,000 pesos na papremyo. Reaksyon ng nanay na nabook ang kanyang anak sa TNVS app, kinaaliwan ng netizens. Mala shooting star na serve sa isang volleyball game sa Binyan, Laguna, viral online. Babaeng ayaw mag-donate ng atay, kinasuhan at hiniwalayan ng asawang may sakit. At pokwang inaming kapatid ang lalaking nanakit ng mag-amang nagkakariton, humingi ng tawad. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV. Ito po ang TNVS, Trending and Viral Show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, kung pabonggahan lang din naman ng Christmas party ang pag-uusapan, pues, walang pakirya ng isang all-male department na nagdaos ng kanilang party. Sa sobrang simple kasi ng setup, aakalaing swimming o inuman lamang ng barkada ang ganap. Kung papasa nga ba sa standards mo ang Christmas party na ito, alamin sa aking report. Taon-taon, mabusisi ang paghahanda ng mga kumpanya, barkada at pamilya pagdating sa magiging tema ng Christmas party. May color-coded, may naka-costume, at ang ilan, siksik, liglig at umaapaw pa sa pailaw at regalo. Pero kung tatanungin ng office mates ng TikTok user na si Marco Olivares, tila iba ata ang kanilang definisyon ng maximum effort. Sa viral video na ito, makikita ang kanilang all-male Christmas party na sa sobrang plain ng setup, aakalaing swimming o inuman lamang ang ganap. Tampok dito ang ilang pirasong plato, isang malaking bote ng soft drinks, ice box, at mga regalo na nakabuyang-yang sa isang foldable table na wala man lang saplot. Ang isa nga sa mga regalo, kinulang na ng pambalot, at parang nilapatan na lamang ng maliit na piraso ng wrapper sa ibabaw. Biro ni Marco, hindi na raw kailangan pa ng magarbong setup para rekta, inuman na lang daw. Babawi na lang daw sila sa kanilang company-wide Christmas party na for sure ay may tema na, may organizers pa. Ang mga netizen, nakisakay rin sa vibe ng kwalang party na anila, hindi na kinakailangan pa ng program at syempre, walang pictures. Hirit pa ng iba, tila wala man lang daw meeting na nangyari at nirekta na ang party para tapos na agad. At least daw sa ganitong party, wala nang sayaw na kailangan gawin, di gaya ng mga baguhang empleyado na ginagawang alay sa mga dance performance. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kung pagiging competitive lang din naman ang usapan, asahan ng mga Pilipino ang nangunguna riyan. Wala kasing pinapalampas sa mga Pinoy, lalo na kung ang palaro ay may papremyo. Tulad na lamang ng eksena sa isang Christmas party na ito, kung saan may hindi pang karaniwang item na ipinabring me sa mga dumalo. Pero ang isa sa kanila nadalang hinihingi ng Game Master at tagumpay na naiuwi ang cash prize. Ano naman kaya ang ipinabring me sa kanila?
Panoorin yan sa report ni Rose Babiera. Pero exciting, never ending. Nagsimula sa isang biro na nauwi sa papremyo. Viral ngayon ang isang lalaki na pumatol sa tila difficult level ng Bring Me na laro sa isang Christmas party ng magkakaibigan sa Batangas City. Ang ipinapa-Bring Me kasi sa halagang 2,000 pesos, isang crew ng isang convenience store. Ayon sa uploader na si Neil Macala Mendoza, nagsimula lamang ito sa isang biro. Pero bilang isang Pinoy, isa sa mga kaibigan niya na competitive ang pumatol sa hamon. Sa viral video, makikita na nagkakagulo ang lahat habang paparating ang lalaki. Sakay sa kanyang motor ang crew na nakasuot pa ng uniforme. Tila nonchalant naman ang lalaki na para bang wala man lang bahid ng kahirapan niyang naipanalo ang round na iyon. Ang crew, natatawa na lamang sa sitwasyon na kanyang kinalagyan. Ang 2,000 premyo pinaghatian naman ng nanalo at ng crew. Ayon sa uploader, paldo raw ang dalawa, komento ng isang netizen. Masaya na, nakakatulong pa. Yan ang trip na mas nais nila. Para sa mga kume-question kung sino ang naiwan sa store, siniguro naman ang magkakaibigan na may iniwang kasama ang crew at sinabing saglit lang ito at hindi na nagtagal dahil ito ay naka-duty pa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, parehong naaliw at naantig ang mga netizen sa video na isang anak na hindi inaasang mabuk mismo ng kanyang nanay. Kung saan, sa umpisa ay hindi siya nito nakilala, ngunit una nang nagtaka, nakapareho ng sasakyan ang pagmamayari ng kanyang anak. Ang buong tagpo at reaksyon ng mga netizen, panoorin sa report ni James Galange. Tila halo-halong emosyon ang naramdaman ng nanay na ito sa viral video matapos biglang mabuk ang kanyang anak sa TNVS app na unay hindi nito napansin. Pero ang anak, nagbaka sakali munang baka naman matandaan siya ng kanyang ina. RJ po, ma'am. Ako, may baby din kayo ah. Ako po, ma'am, meron. Ang ganito. Ang nakatutuwa kasi sa tagpong ito, mas nauna pang matandaan ang model ng sasakyan kaysa mismo niyang anak at matapos pang ilang saglit ay dito na rin niya ni-reveal sa kanyang mommy passenger. Ganito din unit ng anak niya, ma'am. Parehas pati kulay kuya. Tapos may anak din yung may Oo, baby. ganito din ang setup kasi. Baka anak niyo ako. Ay, pwisit ka! Walang iya ka! Walang iya ka! Hindi naman makapaniwala ang ina at nahugulgol na lang din sa tuwa dahil sa umano'y may tuturo niyang prank ng kanyang anak. Pabirong hirit naman ng driver na si RJ, siya pa man din daw ang panganay ngunit nakalimutan din ng ganun-ganun lang. Samantala, pareho namang naantig at natuwa ang mga netizens sa simpleng tagpong ito ngunit may tuturi pa rin umanong priceless reaction mula sa mag-ina kung saan marami ang nagtaka kung bakit hindi siya nito nakilala. Habang para naman sa ilan, hindi umano lukso ng dugo ang naramdaman ng nanay bagkus lukso ng kotse, bagay na dapat daw ikatakot ng anak. Sa mga TNVS app, required para sa mga operator na makita ang kanilang mukha at ilang information details upang makilala ng mga pasahero ang kanilang driver na para rin sa kanilang kaligtasan. Samantala, humakot ng naturang video na mahigit 7 million views at mahigit 600,000 reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, viral ang isang volleyball clip sa Binyan, Laguna matapos ang tila shooting star na serve ng isang manlalaro. Sa sobrang lakas, umabot na ito sa kabilang court. Ang nakakaaliw na pangyari, panoorin sa report ni Millie Borja.
Tila lampas hanggang kabilang court ang serve na ito sa isang volleyball game sa Binyan, Laguna. Sa video na in-upload ng TikTok user na si @assesspapa, makikita ang isang grupo ng mga manlalarong naglalaro ng volleyball sa loob ng isang covered court sa University of Perpetual Help. Habang nasa kaligitnaan ng laro, isang player ang nagpakawala ng isang malakas na serve na animoy shooting star. Dahil dito lumipad ang bola lagpas sa hangganan ng court at bumagsak sa malayong distansya. Umani rin na maraming reaksyon ng video mula sa mga netizen. Karamihan ay may halong biro at katatawanan. Ilan sa mga nagkomento ay hinambing ang lipad ng bola sa isang shooting star. May mga nagpahayag na hindi na raw kailangan ng line judge dahil sa layo ng bagsak ng bola, habang ang iba na may nagbiro na ito ay isang fly serve imbes na float serve. Sa ngayon ang nasabing video ay nakakuha na ng mahigit 2 milyong views, higit 280,000 likes at 12,100 bookmarks sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nauwi sa kasuhan at hiwalayan ng mag-asawa mula sa bansang South Korea matapos hindi mapagbigyan ng babae ang hiling sa kanya ng kanyang asawa. Ang babae kasi hindi pumayag na mag-donate ng kanyang atay para sa asawang may pambihirang sakit sa atay. Ang dahilan niya alamin sa report ni Dustin Bayog. Hiniwalayan at kinasuhan ng isang lalaki sa South Korea ang kanyang asawang tumanggi na mag-donate ng kanyang atay. Diagnosed kasi ang lalaki na isang pambihirang sakit na kung tawagin ay primary biliary cirrhosis. At ayon sa mga doktor ay binigyan na lamang nila ang lalaki ng 1 taon para mabuhay. Lumalabas naman sa mga test na ideal ang liver ng kanyang asawa para sa donation. Pero nung tanungin na siya nito ng kanyang asawa ay hindi ito pumayag. Ang kanyang dahilan ay dahil sa takot dito sa mga karayom at matatalim na bagay. Sa kabila nito, natuloy pa rin ang surgery ng lalaki kung saan mula sa isang braided patient ang donated liver. Inimbestiga rin ng lalaki ang rason ng kanyang asawa at napag-alaman na hindi totoo na ito ay takot sa mga matatalim na bagay kung hindi dahil sa takot na mawalan ng ina ang kanilang 2 anak. At base naman sa desisyon ng korte, pumadig ito sa babae dahil ito ay bahagi pa rin ng kanyang karapatan at hindi dapat pinipilit kahit pa kung ito ay para sa kanyang asawa. Ang pamimilit, kalakip ng verbal abuse ng lalaki ay tinuturo ring responsable sa pagkawala ng tiwala sa kanilang pagsasama at pagkalamat ng kanilang relasyon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, sa isang posted video online, formal na humingi ng paumanhin ng actress-comedian na si Pokwang para sa kanyang kapatid. Inamin kasi nito na kapatid niyang lalaking driver na nag-viral kamakailan dahil nanakit ito ng nakaalitang magkakariton kasama pang anak na babae. Ang buong kwento, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Formal na humingi ng paumanhin ng comedian actress na si Pokwang sa publiko dahil sa inasal ng kanyang kapatid na lalaki. Sa kanyang Instagram account, kinumpirma mismo ni Pokwang na kapatid niya ang nag-viral na driver kamakailan na nanakit ng nakaalitang lalaki na magkakariton na may kasama pang bata. Sa nakuha ng video na nag-viral sa social media, makikita ang paghampas ng driver sa ulo ng magkakariton sa harapan mismo ng umiiyak nitong anak na menor de edad. Nahulog din umano ang bata mula sa pagkakasakay sa kariton sa gitna ng nangyayaring gitgitan kung kaya wala itong tigil sa pag-iyak. Kwento ng mga saksi na pag-alaman na nagalit umano ang driver na makaraang masagi ng kariton ang minamanehong sasakyan ng lalaki na puting Toyota Hilux na bigla na lamang nasumulpot. Agad na rumisponde ang uploader ng video kasama ang ama nito hanggang sa makaalis na papalayo ang driver. Ayon kay Pokwang, gusto lang daw nito na malaman ng publiko na totoo ang nangyari tungkol doon sa viral video. Binigyang diin ng komedyante na ang kasalanan ng kanyang kapatid ay hindi umano nangangahulugang kasalanan na rin ng kanilang buong pamilya. Humingi rin ito ng paumanhin sa nakaalitan ng kanyang kapatid, lalo na sa batang babae. Totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyota puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po dun sa anak na babae. Pasensya ka na, iha.
Dadalawin kita ha. Wait lang ha. Pupunta ang tita Pokwang dyan. Pasensya ka na. Paglilinaw ni Pokwang, hindi niya ikinatuwa ang ginawa ng kapatid at inaako nila ang kasalanan at nangako rin na personal na pupuntahan ng nakaalitang lalaki maging ang anak nito. Samantala, kasunod ng pangyayaring ito, agad na sinuspenda ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw ang lisensya ng naturang driver. Inisyuhan na rin ng show cause order ang naturang driver at posible ring tuluyan ng ma-revoke ang kanyang lisensya. Pagbibigay diin ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, hindi kukonsentihin ng ahensya ang mga ganitong asal sa daan at titiyaking mabibigyan ng hustisya ang insidenteng ito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.